Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Kaninang umaga po pala ay nagluto po kami ni Mama ng pang-almusal. Nar po pala ito at nilagyan po ito ni Mama ng dahon ng sibuyas at saka po itlog. Ganito rin po kasi yung niluto ni Mama kagabi. Hindi nga po natikman ni Papa kaya niluto na rin po ni Mama yung isang supot ng narnar. Lagi nga pong sinasabi ni Papa na lutuin na daw po namin ito dahil gusto niya nga daw po makatikim ng ganitong ulam. At ngayon nga lang po namin ito naluto. Binili po pala ito ni Papa nung may nagtitinda po dito sa amin. At bumili po pala siya ng 2 supot. Eto nga at tinutulungan ko na po si Mama sa pagpiprito nito. Simple lang din naman po ang pagpiprito nito mga kalabs. Pero alalay nga lang po yung apoy para po hindi kaagad masunog at para po maluto ng mabuti yung narnar. At nung naluto na nga po ito ay isinalin ko na rin po ito sa plato. Nabitin din po pala kami ni Kuya sa ganitong niluto ni Mama kagabi. Kaya sakto nga lang po na niluto niya na rin po ito kaninang umaga. Eto nga po at medyo madami yung narnar. 4 na pirasong itlog po kasi yung nilagay ni Mama dito. Nakakatakam nga po mga kalabs. At ilalagay ko na nga po pala ito sa lamesa para po makapaghanda na rin. At para makakain na nga din po kami. Pagkagising ko po pala kaninang umaga ay medyo nanibago po ako dito sa loob ng bahay. Dahil na rin po siguro sa bagong linoleum. Akala ko nga po ay yung lumang linoleum pa rin po yung nakalatag dito sa loob. Nauna na po pala kaming kumain ni Kuya. At sakto nga pong bumangon na rin si Papa. Hating gabi na rin po kasi nakauwi si Papa nung duty niya kagabi. Kaya sobrang puyat nga po niya. Ginising na nga lang po namin siya nung kakain na. Pero sa totoo lang ay late almusal na nga po namin ito mga kalabs. Eto nga pong si Kuya ay hindi po nakakalimutan ang kimchi kapag po kumakain. Nasanay na lang po talaga sila nila Papa. Yung 5 tube nga po na nagawa ni Mama na ganito ay eto na nga lang po yung natira. O di po ba ang lakas po nilang kumain ng kimchi? Habang kumakain nga po, kami ay naghahag po sa amin 2 ni Kuya si Papa. Kaya lang tignan niyo si Kuya mga kalabs, ayaw niya na nga pong magpayakap. Binata na rin po kasi siya at sobrang arte na nga po ni Kuya mga kalabs. Sabi nga po ni Kuya ay nakikiliti siya sa may batok niya. Kaya umaayaw-ayaw pa nga. Niloloko po kasi siya ni Papa. Pero lagi namang pong naghahag si Kuya kay Papa mga kalabs. Lalo na kapag pumapasok po kami sa school at kapag po nagpapaalam kami. Sabi nga po ni Mama, dapat po hanggang paglaki namin ay wag daw po kaming magbago sa kanila. Dapat nandun pa rin daw po yung yakap at halik sa pisngi. Dahil yun lang din daw po ang kasiyahan nila Mama at Papa, yung pagyakap namin sa kanila. Ako rin po kasi ay palaging ganun yung ginagawa ko sa kanila Mama at Papa. Pagpasok o di kaya pag-uwi ay lagi nga po akong naghahag sa kanila. Nasanay na nga lang din po kasi ako mga kalabs. Siyempre, mahal ko po sila Mama at Papa kaya lagi ko pong gagawin yun. Eto nga at umupo na rin po si Papa sa tabi ko dahil kakain na rin daw po siya. Niloloko-loko pa nga po ni Papa si Kuya. Ganito po kasi maglambing si Papa sa amin. Kapag ayaw nga po ni Kuya na magpahag kay Papa ay lagi nga pong nakakwento ni Papa yung tungkol sa kanya nung bata siya. At magluluto po pala kami ng ulam po naming adobong manok ngayong hapunan. Medyo late na nga din po kaming magluto ni Mama. Kakauwi lang din po kasi nila mga kalabs galing ng Tuguegarao. Kaya sabi ko po sa kanya ay tulungan ko na lang po siya sa pagluluto para po mabilis. Habang ginigisa ko po pala itong manok ay hinahanda na po ni Mama yung mga patatas na ilalagay namin dito. Alam nyo na, pag adobo ay hindi po pwedeng mawalan ng patatas. Hindi baling wala nga po akong makaing karne, basta merong patatas mga kalabs. Igigisa-gisa ko nga lang po ito ng mabuti.
Para nga daw po ay hindi malansa. Isang buong manok po pala itong binili ni Mama, pero kalahating manok lang po ang nilagay namin dito. Medyo madami na rin po kasi ito sa amin mga kalabs. At yung natira naman po ay pang tinola po namin yun kinabukasan. Naglagay na rin po pala ako dito ng pamintang durog. At saka po yung laurel na paubos na. May bagong bili naman po na laurel sila Mama, pero inubos ko po muna yun. Sayang lang po kasi mga kalabs, pwede pa nga po yun. At nung magisa-gisa ko na nga po ito mga kalabs, ay naglagay na nga din po ako dito ng toyo. Tapos ay hinalo-halo ko nga lang po ito ng mabuti. Naglagay din po pala ako dito ng isang basong tubig para sakto pong maluto yung karne at saka po yung patatas na ilalagay ko mamaya. Ayaw nga din po namin ng masyadong masabaw na adobo. Yung sakto nga lang po mga kalabs, yung maluto nga lang po yung karne sa mantika. Ganun nga po lagi kapag nag-aadobo kami, lagi nga pong dry. Kahit nga po sa adobong sitaw, yung gusto po namin ay dry. Nasanay na lang din po siguro kami sa ganun mga kalabs. Kasi nga po, di pa po yung mga ibang adobo ay masabaw. Pero ito pong sa amin ay yung tuyong-tuyo po talaga. Parang ganito po mga kalabs. At sa wakas ay naluto na rin po ang ating adobong manok. Bye-bye po mga kalabs. God bless po.